opinyon o komentaryo ay personal na pananaw ng angkor o tagapagsalita at hindi kumakatawan sa pananaw ng New Gen FM 100.7 radio station. Ang radyong mas pinakikinggan, ang mas pinagkakatiwalaan. Ito ang DWPC. DWPC. New Gen FM 100.7 MHz. Sumasahim-papawid mula sa Barangay Fabrika, Bulan, Sorsogon, ang makabagong tunog ng radyo. Sa musika, sa balita at impormasyon, ang all-in-one radio station. This is New Gen FM. Proud member of KBP, kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas. The ultimate news and music radio. Sa ato, ini. Matik na! Inihahandog ng United Pentecostal Church Bulan ang programang Si Jesus ang Buhay na Pag-asa. Pakinggan at subaybayan ang mga aral ng Diyos na magdadala sa atin sa katotohanan, espiritual na kalayaan, pag-asa at buhay na walang hanggan. Mapapakinggan tuwing araw ng Lunes hanggang Linggo sa ganap na alas 5 ng umaga dito lamang sa New Gen FM, hosted by Pastor Randy Rosari. Si Jesus ang Buhay na Pag-asa. Times of refreshing, here in your presence, no greater blessing than being with you.
litong-lito. Ngunit ikaw, Jesus, ang sa'kin nagbigay gabay. Inakay mo ako sa landas ng buhay. Ang puso ko'y gagalak na magpuri sa ngalan mo. Ang himig ko'y laging laan sa pagsamba lamang sa'yo. Tunay ang dakila ka, O Diyos, sa buhay kong ito. Kaya't walang hanggang papuri ang alay ko sa'yo. Ang buhay ko ngayon, payapa at mayroong kulay. Pinatawad at binago mong tunay. Tanging ikaw, Jesus, ang aking pag-asang taglay. Sa pagsubok man, ikaw ang karamay. Ang puso ko'y gagalak na magpuri sa ngalan mo. Ang himig ko'y naglaan sa pagsamba lamang sa'yo. Tunay ang dakila ka, O Diyos, sa buhay kong ito. Kaya't walang hanggang papuri ang alay. Ang puso ko'y gagalak na magpuri sa ngalan mo. Ang himig ko'y naglaan sa pagsamba lamang sa'yo. Mga kapatid at mga kaibigan, isang mapagpalang umaga po sa bawat isa sa atin sa pangalan ng ating Panginoon. Amen. Kayo po ay nakikinig sa impila ng New Gen FM 100.7 mga kapatid, saan man po kayo dako na lugar naroon sa buong probinsya ng Sorsogon at Masbate, dyan po sa Tigao Island, sa Samar at sa mga coastal area na sakop ng Magnog, coastal area na sakop ng Bulan, coastal barangay na sakop ng Magallanes, coastal barangay ng Santa Magdalena, dyan po sa Kapul. Magandang umaga po sa inyong lahat mga kapatid at mga kaibigan. Amen. Ako po muli ang inyong lingkod, Pastor Alfred Tiralo ng United Pentecostal Church Magnog, na inyo pong mga kapili ngayon sa pag-aaral ng salita ng ating pong Panginoon. Amen. Pagbati po sa lahat ng ating pong mga giliw na taga-subaybay, sa lahat ng mga nakikinig, sa lahat ng mga nanonood sa ating pong Facebook Live. Magandang umaga po mga kapatid sa inyong lahat. Nawa kayo po ay nasa mabuting kalagayan ngayon sa pangalan ng ating pong Panginoon. Pagbati po sa ating pong mga tagapakinig sa radio. Magandang umaga sa inyong lahat mga kapatid at mga kaibigan. Makinggan po sa ating pong mga kapatiran sa UPC Bulan. Amen. Maging sa ating pong Pastor Randy at Pastora Marga. Diyan po sa Ikirilo. Magandang umaga po sa inyo. Pagpalain po kayo ng Panginoon. At ang buong family ay lubos na pagpalain ng ating pong Panginoon mga kapatid. Amen. Praise God. At pagbati din po sa ating pong mga kapatiran dito po sa UPC Magnog. Magandang umaga po sa inyong lahat mga kapatid. Amen. Magpatuloy lamang po tayo maglingkod sa Panginoon hanggang sa kanyang muling pagbabalik. Amen. At patuloy tayong manuligan. Patuloy tayong magpakalakas sa biyaya at presensya ng ating pong Panginoon. Magbati po sa ating pong mga tagapakinig dyan. Amen. Sa UPC Bulan, si Tatay Eddie Napi at ang kanyang buong family. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Amen. At ang mga kapatiran din po natin dyan
sa Moraawon, mga kapatiran natin dyan sa UPC Iquirino, UPC Santa Remedios at UPC Magsaysay. Magandang umaga po sa inyong lahat mga kapatid. Amen. At sa lahat ng atin pong mga tagapakinig, sa lahat ng atin pong mga kababayan, amen, praise God, patuloy din po namin ipinag-aanyaya sa inyo ang ating pong schedule ng pagsamba ngayong araw ng Sabado dyan po sa UPC Iquirino alas 8 ng umaga ngayong araw ng Sabado, at dyan naman po sa UPC Magsaysay alas 6:30 po ngayong umaga ang ating pong schedule ng pagsamba. Patuloy po namin ipinag-aanyaya sa inyo mga kapatid, at maging sa lahat ng mga kapatiran, amen, tayo po ay magpuri at sumamba sa atin pong Panginoon. At bukas naman po, araw ng linggo, dyan po sa UPC Santa Remedios, alas 7 po ng umaga ang atin pong schedule ng pagsamba. Pagbati din po, amen, praise God sa atin pong mga kababayan, sa lahat ng atin pong mga kapatiran. At kung kayo naman po mga kapatid ay dito po sa Matnog, ang atin pong schedule ng pagsamba ay alas 8 ng umaga. Bukas po, araw ng linggo, mga kapatid, ang atin pong church location ay matatagpuan sa boundary po ng Barangay Manhumlad at Barangay Gadgaron. Ang atin pong schedule, ang ating pong church location. Along the highway lamang po ang ating pong bahay pa ng bahay. Amen. At kung kayo po ay mayroong mga katanungan, pwede niyo po akong tawagan o di kaya i-text sa CP number 0967-364-7164. 0967-364-7164. Yan po ang aking contact number mga kapatid. At kung kayo po ay mayroong prayer request, tawagan niyo lamang po ako mga kapatid. Amen. At lalo na po kung kayo ay mayroong mga katanungan sa atin pong mga tinatalakay, amen, na salita ng ating Panginoon. Maraming salamat din po sa atin pong technical side, dyan po sa Eugene FM Radio Station, si Paring Box at si Paring Vincent. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Salamat po sa inyong pag-assist. Amen, praise God. At tuloy-tuloy po tayo mga kapatid sa atin pong programa. Amen, sa atin pong pangangaral ng salita ng Diyos, na atin pong sisimulan sa atin pong pananalangin mga kapatid. Amen, praise God, sa atin pong Panginoon. By the way, pagbati din po sa atin pong mga kapatiran dyan po sa Manurabi. Pagpalain po kayo ng ating pong Panginoon. Mamaya po ang ating pong pagsamba dyan alas 9 ng umaga. At pagbati din po sa mga kapatiran natin dyan sa Barangay Hinablan Oriental. Magandang umaga po sa inyong lahat mga kapatid. Amen. At maging mga kapatiran natin dito po sa UPC Matnog. Magandang umaga po at pagpalain po kayong lahat mga kapatid ng ating Panginoon. Tayo po ay mag-aral mga kapatid ng salita ng Diyos na atin po sisimulan sa atin po pananalangin. Amen. Praise God. Hallelujah. At pagbati din po sa atin pong mga atin pong taga-subaybay sa atin pong Facebook Live viewers. Amen. Sister Erlinda Peruelo, magandang umaga po. Sister Marilyn Hinete, magandang umaga. Thank you so much for watching. Sister Margie Guitan Isiha, dyan po sa UPC Santa Remedios, maging ang Guneo family at ang Isiha family at Soledad family, magandang umaga po sa inyo. Sina Tatay Jose at sina Nanay Puring, dyan po sa Santa Remedios, magandang umaga. At ang sina Brother Ronald Galang Hipolito, magandang umaga po, pagpalain kayo ng Panginoon. And Sister April Santos, magandang umaga po. Thank you so much for watching. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon. Brother Oli, si Serafin Akivo, good morning Brother Oli. Pagpalain ka ng Panginoon. Amen. Praise God. Amen. At and Sister Ninette, good morning po. Pagpalain kayo ng Panginoon. Sister Divine Guyal, magandang umaga. Pagpalain kayo ng Panginoon. Sister Sinaida Ubado Doctolero, magandang umaga po.
Pagpalain kayo ng Panginoon. Sister Laura Gumban, dyan po sa Barangay Lahong, magandang umaga. Amen. Praise God. Pagpalain kayo ng ating pong Panginoon. Amen. Brother Andy Orozco, good morning. Thank you so much for watching from UPC Dasma. Sister Christy Disoyo, good morning po. And Sister Eleanor Yocado, magandang umaga po sa inyo. Pagpalain kayong lahat ng ating Panginoong Jesucristo. Amen. Praise God. By this time, tayo ay magpapatuloy sa ating pong programa, ang pangaral ng salita ng ating Panginoon, mga kapatid. Amen. Sabayan niyo po ako sa ating pong pananalangin, mga kapatid. Amen. Praise God. Dakilang Diyos, aming Panginoong Hesus, maraming salamat po sa magandang umaga. Thank you so much, Lord, for this brand new day. Amen. Na patuloy mong ipinagkakaloob sa bawat isa sa amin. Thank you so much, Lord, for your presence. Thank you for your grace and mercy. Thank you very much, Lord, for everything. Hallelujah. Na patuloy mong ipinagkakaloob sa amin. Maraming salamat, Panginoon. Hallelujah, sa iyong kabutihan at sa iyong mga biyaya at pagpapala. Lord, pagpalain mo po ang amin pong pag-aaral ngayon ng iyong banal na salita. Pagpalain mo ang bawat isa. Pagpalain mo lahat ng mga nakikinig sa radyo. Pagpalain mo lahat ng mga nanunood. Pagpalain mo lahat ng mga nagtataglay ng karamdaman. Bigyan mo po ng kagalingan sa mga nakakaranas ng kagulumihanan. Lord, I pray for peace sa kanilang pong buhay. And I pray for spiritual strength sa mga nanghihina. I pray for blessing sa mga nakakaranas ng kagipitan. Lord, katagpuin mo po ang aming mga pangangailangan ngayon, lahat ng mga nakikinig at sa lahat ng mga nanonood. In Jesus' mighty name. Amen. Amen. Sa pagkakataong ito, mga kapatid, tayo ay pag-aral ang salita ng ating Panginoon. Open your Bible in the book of Ephesians chapter 6. Amen. In verse 5 up to the following verses, mga kapatid, ang sabi po dito, mga alipin, magsitalima kayo sa mga yaong ayon sa laman ay inyong mga Panginoon. Ephesians chapter 6 verse 5, na may takot at panginginig sa katapatan ng inyong puso na gaya kay Kristo. Hindi ang paglilingkod sa paningin na gaya ng pagbibigay lugod sa mga tao, kundi bagkus gaya ng mga alipin ni Kristo na ginagawa mula sa puso ang kalooban ng Diyos. Maglingkod na may mabuting kalooban na gaya ng sa Panginoon at hindi sa mga tao. Amen. Yamang na pag-aalaman na anumang mabuting bagay na gawin ng bawat isa ay gayon din ang muling tatanggapin niya sa Panginoon, maging alipin o laya. Nagpalain ng Panginoon ang pagkabasa ng kanyang banal na salita. So, atin pong pag-aralan, mga kapatid, amen, ang salita ng Panginoon na mayroon pong pinamagatang a good servant, mga kapatid. Amen. Ang mabuting tagapaglingkod, amen, na tao, mga kapatid, naglilingkod sa ating Panginoong Jesucristo, mga kapatid. Amen. So, ito po ay paalala, mga kapatid, ni Apostol Pablo sa mga Ephesians Church, na kung saan ang mga servants ay kailangan maging masunurin sa kanilang mga Panginoon. Noong unang panahon kasi, mga kapatid, sa panahon na ito, mayroong tinatawag na servant and Lord. Yung Lord na yan ay small letter L, mga kapatid, na kung saan ito po ay tumutukoy sa mga tao na mayroong kakayahan or pwedeng mayaman, mga kapatid, na mayroon silang sari-sariling mga alipin, mga tao
na mga tagapaglingkod nila sa kanilang mga tahanan, mga kapatid. Amen. Ang alipin, mga kapatid, ay wala siyang karapatan na magreklamo at wala siyang karapatan na tumanggi sa kung anuman ang nais ipagawa sa kanya ng kanyang Panginoon o yung tao na nagmamay-ari sa kanila. Sa katunayan, amen, mga kapatid, ang alipin sa panahon na yun ay pwedeng ibenta. Amen. Pwedeng ibenta ng taong nagmamay-ari sa kanya. Pwede niya itong ibenta sa ibang tao na sa halaga na napagkasunduan nila. Amen. So, yung alipin, pagka sa panahon na yun ay alipin ka, talagang wala kang magagawa kundi sumunod sa iyong Panginoon o yung taong nagmamay-ari sa iyo. Kaya nga kapag ikaw ay palayain, pag dineclare ka ng iyong Panginoon na malaya ka na, hindi ka na alipin, malaking bagay po yun sa isang alipin. So, sa paglilingkod sa Panginoon, wala po tayong, kumbaga, inihalin tulad po tayo sa isang alipin, mga kapatid, na tayo ay alipin at ang Panginoong Jesucristo siya ang atin pong Panginoon. Mga kapatid, once na ang alipin ng panahon na yon ay binili o ibenta ka tapos may bumili sa'yo, yung bumili sa'yo, yun na yung magmamay-ari sa'yo. So, yun yung panahon na ililipat ka naman sa ibang lugar. Depende doon sa lugar na ng tao na bumili sa'yo. Pwede po kasi yun, mga kapatid. So tayo, mga kapatid, amen, praise God, ang pagiging alipin ng ating Panginoong Jesucristo, hindi po ito nangangahulugan na tayo ay sabi nga sa Bicol, himuon na uripon ng Panginoon, pahihirapan, hindi po. Ang alipin po, ang pagiging alipin, tayo ay alipin at ang Panginoong Jesucristo siya ang ating pong Panginoon. Ito po ay tumutukoy sa ating relasyon sa Panginoon. Na tayo, mga kapatid, amen, praise God, dahil sa kasalanan, tayong pong lahat ay naalipin ng kasalanan. Dahil tayo po ay biktima ng kasalanan, naalipin tayo ng kasalanan. At dahil tayo ay naalipin ng kasalanan, yung mga nagagawa natin ay nagre-resulta ng kasalanan. Dahil nga tayo ay alipin ng kasalanan, yung mga hindi natin gustong gawin, nagagawa natin. Dahil ang nasusunod sa atin ay yung kasalanang umaalipin sa atin, mga kapatid. Kaya nga, kahit yung bata, kahit hindi mo yan turuan magmura, nagmumura yan, natututo yan. Kahit hindi mo yan turuan magalit, natututo yan. Kasi nga, ang tao po ay naging alipin ng kasalanan. Ganun pa man, mga kapatid, purihin ang pangalan ng Panginoon. Nung tayo po ay binili ng Diyos, mga kapatid, hindi na po kasalanan ang nagmamay-ari sa atin. Amen. Kundi ang Panginoon na mismo ang nagmamay-ari sa atin. Ang sabi po sa 1 Corinthians chapter 6 verse 20, sapagkat kayo'y binili sa halaga, luwalhatiin nga ninyo ng inyong katawan ang Diyos. So mga kapatid, tayo po ay minsan nang naging alipin ng kasalanan dahil tayo ay naging biktima ng kasalanan. Ganun pa man, nung tayo po ay binili na ng Panginoon sa halaga, ang Panginoong Hesus na ang nagmamay-ari sa atin. Mga kapatid, siya na ngayon ang nagmamay-ari sa atin. Kaya dapat, kung ano ang gusto ng Panginoon, yun din ang ating gagawin. At ang batas ng pagiging alipin
mga kapatid, ang isang alipin, servant, wala siyang karapatan magreklamo. Wala siyang karapatang tumanggi sa gustong ipagawa ng kanyang Panginoon sa kanya. Wala siyang karapatan tumanggi niyan. Kaya ganun din nawa tayo sa atin pong Panginoon. Dahil binili tayo ng Panginoon sa halaga, ang Diyos na ang nagmamayari sa atin. Amen. Kaya dapat, hindi na tayo kailangan pang tumanggi pa. Although, mga kapatid, amen, yung alipin noon, yung servant noon, kahit ayaw niya yung ipinapagawa ng kanyang Panginoon sa kanya, gagawin niya yun. Dahil pag-aari siya ng kanyang Panginoon, nung taong bumili sa kanya, yung taong nagmamayari sa kanya. Kahit ano ang ipagawa ng kanyang Panginoon, wala siyang magagawa kundi sumunod. Kahit ayaw niya yung ipinapagawa sa kanya. Kasi once na tumanggi siya sa gustong ipagawa ng kanyang Panginoon, during those time, mga kapatid, pwede siyang patayin, mga kapatid, at kapag pinatay siya, walang pananagutan yung nagmamayari sa kanya. Amen. Yun po yung batas ng alipin ng Panginoon at ng alipin. So, ganon din tayo, mga kapatid, sa ating Panginoon. Ang ating relasyon sa Diyos ay inihalin tulad sa alipin at ang Panginoong Hesus, siya ang ating pong Panginoon. Dahil binili niya na po tayo. Mula sa pagkakaalipin natin sa kasalanan, binili tayo ng Panginoon, mga kapatid, mula sa kaliwanagan. Kaya nga ang Panginoong Hesus, lahat ng kanyang mga utos, mga kapatid, kailangan nating sundin dahil siya na ang nagmamayari sa atin. Ganon pa man, mga kapatid, ang Panginoong Hesus, hindi siya kagaya nung mga alipin, yung mga Panginoon noon na nagmamayari ng alipin. Kasi yung mga Panginoon noon, mga kapatid, ng mga tao, kahit ayaw nung alipin yung ipinapagawa, ipinipilit ito ng mga taong nagmamayari sa kanila. Mga kapatid, kailangan gawin nila. Ang Panginoong Hesus, bagamat tayo binili na sa halaga, mga kapatid, at ang Panginoon na ang nagmamayari sa atin, ang kagandahan sa Panginoon, hindi niya tayo pinipilit sa kung ano ang gusto niyang ipagawa sa atin. Binibigyan tayo ng Panginoon ng kalayaan kung susunod tayo sa kanyang utos o hindi. Yun ang kanyang kaibahan. Kasi yung mga Panginoon nung panahon na yon, mga kapatid, mga tao, hindi nila binibigyan ng kalayaan yung kanilang alipin na sumunod. Kailangan, pag sinabi nila, kailangan gawin ng mga servant nila. Pero ang Panginoong Hesus hindi ganun. Bagamat siya na ang nagmamayari sa atin, binibigyan pa rin tayo ng Panginoon na magdesisyon, kalayaan magdesisyon, at kalayaan sumunod. Nasa sa atin pa rin ang ating pong desisyon pagdating sa pagsunod natin sa Panginoon. Kaya nga, mga kapatid, kahit na ang Diyos na nagmamayari sa atin, may mga tao pa rin na ayaw sumunod sa Panginoon. Mga kapatid, ganun, dahil po yun sa kabutihan ng Panginoon. Kaya nga tayo, ang atin pong paglilingkod sa Diyos, kailangan, mga kapatid, hindi sa paningin na gaya ng pagbibigay lugod sa mga tao, kundi bagkus gaya ng mga alipin ni Kristo na ginagawa mula sa puso ang kalooban ng Diyos. So tayo, bilang pag-aari na ng Diyos, kailangan ang paglilingkod natin sa Diyos ay hindi pakitang tao. Yun naman ang kaibahan natin. Kasi yung mga alipin nung panahon na yon, mga kapatid, nung unang panahon, gumagawa sila sa paningin ng kanilang Panginoon at sa paningin ng ibang mga tao. Mga kapatid, pero tayo, mga kapatid, kailangan ang paglilingkod natin sa Diyos
ay hindi dahil sa harap lang ng mga tao, kundi dapat ang paggawa natin, mga kapatid, ay mula dapat sa puso. Ang paggawa natin at pagsunod sa kalooban ng Diyos. Mula sa puso dapat natin ginagawa ang atin pong paglilingkod sa atin pong Panginoon. Kaya nga, mayroong tinatawag na paglilingkod. Kasi nga tayo po ay servant na ng Panginoon. Bakit tayo naging servant ng Panginoon? Kasi binili niya na tayo. At nasa sa atin na lang yun kung susunod tayo sa Kanya. Mga utos. Ang kagandahan sa Panginoon, pagkatapos niya tayo bilhin sa halaga, pinangakawan tayo ng buhay na walang hanggan. At yung buhay na walang hanggan ay pinangako niya para sa atin. Makakamit mo lang yun kung susunod ka sa Kanyang ipinag-uutos. Mga kapatid, kasi ang servant na masunurin, karapat dapat sa reward. In kabaliktaran, ang servant na hindi masunurin, hindi karapat dapat sa reward. Pero ganun pa man, mga kapatid, ang ating pagsunod dapat sa kalooban ng Panginoon, kailangan mula sa puso. Kasi may mga tao na sumusunod sa Diyos, hindi naman talaga mula sa puso. Sumusunod sila dahil sa may mga nakakakita sa kanila. Sumusunod sila dahil sa para ma-impress ang mga tao sa ginagawa nila. So, mga kapatid at mga kaibigan, ang paglilingkod sa Diyos, hindi po ito pag-impress. Hindi po ito pagbibigay ng karangalan sa harapan ng mga tao, kundi ito po ay pagbibigay ng karangalan sa Diyos, hindi sa tao. Kaya dapat yung ginagawa natin mula sa puso, na hindi tayo napipilitan, hindi tayo kumbaga napupersa. Kailangan mula sa puso ang atin pong paggawa ng kalooban ng Diyos. Yan ang good servant ng Panginoon. Mula sa puso ang kanyang ginagawa. Pangalawa, mga kapatid, amen, in verse 7, maglingkod na may mabuting kalooban na gaya ng sa Panginoon at hindi sa mga tao. So, dapat yung una, yung paggawa natin ng kalooban ng Diyos galing sa puso, mula sa puso. Yung damdamin natin sa ating ginagawa. Mga kapatid. Amen. Ang pangalawan, mga kapatid, yung una, yung paglilingkod dapat natin ay mula sa puso. Yan po ay tumutukoy sa ating damdamin. Sa ating motibo at sa atin pong damdamin sa ating ginagawa. Sabihin, dapat yung ginagawa natin na kalooban ng Panginoon, yun ay mahal natin ang ating ginagawa. Dapat mahal natin yung ginagawa natin. Dapat, mga kapatid, nasa puso natin yung ginagawa natin at na walang pagrereklamo. At pangalawa, maglingkod na may mabuting kalooban na gaya ng sa Panginoon at hindi sa mga tao. Dapat mayroong mabuting kalooban ng atin pong ginagawa. Ibig sabihin, may sangkap. Mula sa puso yung ginagawa natin, sangkapan natin. Na ito naman po, mga kapatid, na pangalawa, maglingkod na may mabuting kalooban. Ito ay tumutukoy sa ating attitude, sa ating ginagawa. Amen. Tungkol sa atin pong attitude. Kasi ang lingkod ng Panginoon, mga kapatid, nasusubok ang kanyang katapatan sa paglilingkod ay ang kanyang attitude. Amen. Dapat may mabuting kalooban. Amen. Na sabihin, masaya ka sa iyong ginagawa. Amen. Walang pagrereklamo at walang kung ano pa man mga sabi nga ng Bible, mga kapatid. Amen.
gawin natin ang lahat ng bagay na walang pagrereklamo. Kasi ayaw ng Panginoon ng reklamador. Nagaya ng mga Israelita sa lugar ng ilang. Karamihan sa kanila mga kapatid, mas marami ang kanilang pagrereklamo kaysa sa pagsunod. So tayo mga kapatid, ganon din tayo sa paglilingkod sa Panginoon. Damihan natin ang pagsunod kaysa sa pagrereklamo. Mga kapatid, damihan natin ang pagsunod kaysa sa pagreklamo. Kung hanggat maaari mga kapatid, huwag na tayo magreklamo. Kasi alam naman po natin ang maidudulot ng pagrereklamo. Hindi po mabuti yon. At hindi yun ikabubuti natin na pagrereklamo. Amen. So, i-enjoy lang natin ang paggawa ng kalooban ng Panginoon. I-enjoy lang natin. Kasi ang Diyos naman, mga kapatid, hindi tayo bibigyan ng kanyang utos na ikasasama natin. Sa katunayan, lahat ng utos ng Panginoon, yun ay ikabubuti natin. Mga kapatid. Amen. Purihin ang pangalan ng Panginoon. So maglingkod na may mabuting kalooban. With goodwill, doing service as to the Lord and not to men. Mga kapatid, may mabuting kalooban na gaya sa Panginoon. Amen. At hindi sa mga tao. Kailangan hindi, mga kapatid, pakitang tao ang ating ginagawa, kundi dapat isinasapuso natin yung ating ginagawa. In verse 8, mga kapatid, yamang na pag-aalaman na anumang mabuting bagay na gawin ng bawat isa ay gayon din ang muling tatanggapin niya sa Panginoon, maging alipin o layan. So napakaganda nitong talata, mga kapatid, na anumang mabuting bagay na gawin natin, yan din ang tatanggapin natin sa Panginoon. Sabi nga ng Galatians chapter 6 verse 9, what you sow is what you reap. Mga kapatid, pagka ang itinanim mo ay puro pagrereklamo, puro tawag dito, kapaguran na lamang ang nabibigkas ng iyong bibig, pagrereklamo, hindi yun mabuting bagay. Mga kapatid, tandaan natin, ang reklamo, ang pagrereklamo, hindi yan mabuting bagay. Ang sabi dito, anumang mabuting bagay na gawin ng bawat isa. O, anumang mabuting bagay. Hindi po dyan kabilang ang pagrereklamo. At ang sabi dito, yung mabuting bagay na gawin natin, yun din ang muling tatanggapin natin sa Panginoon. Sabihin, pagka mabuti ang iyong ginawa, mabuti rin ang tatanggapin mo sa Panginoon. Kaya dapat ang paglilingkod natin sa Panginoon, dapat ito ay mula sa puso. Amen. Praise God. At may mabuting kalooban ang ating paggawa. Na wala kang iniisip na masama at wala kang iniisip, mga kapatid, na kung ano pa man, kundi naglilingkod ka ng may kasayahan, may kasiyahan, may kagalakan, na walang pagrereklamo. Hindi lingid sa ating kaalaman na ang paglilingkod sa Diyos ay may panahon talaga na mahirap. Dahil paglilingkod yun eh. Tandaan natin, ang sagot po, mga kapatid, doon sa katanungan, kasi madalas ko itong naririnig na mga katanungan. Pastor, bakit may mga panahon na nangihina tayo, napapagod tayo sa paglilingkod? Alam niyo po, mga kapatid, kaya naman tayo napapagod, nangihina sa ating paglilingkod. Kasi nga, tao tayo. Natural sa tao ang napapagod. Bakit? Dahil may limitasyon tayo.
ang tao po ay limited. May mga limitasyon tayo sa buhay. Kaya napapagod tayo. Ganon pa man mga kapatid. Sa panahon na napapagod tayo, o pag umabot na tayo sa panahon o sa dulo ng buhay natin na napapagod tayo, hindi po yun ang rason para mag-quit. Hindi yun rason para tumigil na sa paglilingkod. Tumigil na sa pagsunod. Hindi po yun rason pag napagod ka. May mga Kristiyano kasi na pag napagod, tumitigil na sa kanilang paglilingkod. Amen? So, hindi po rason na pag napagod ka, ititigil ka na. Ang kailangan mo lang magpahinga. Pero hindi pwedeng titigil ka. Kagaya ng mga magsasaka, mga mangingisda, mga nagtatrabaho. Wala po yung pinagkaiba sa ating pagtatrabaho. Bakit? Sa lahat po ng mga nagtatrabaho ngayon, kung tatanungin po kayo, mga kapatid, na kung napapagod ba kayo, natural, yes. Lahat ng tao na nagtatrabaho, napapagod po yan. Pero bakit hindi sila tumitigil sa pagtatrabaho? Kahit napapagod sila. Kahit nagsasawa na sila. Mga kapatid, bakit hindi sila tumitigil sa pagtatrabaho? Sa lahat ng mga teachers, sa lahat ng mga professionals, sa lahat ng mga mangingisda, basta sa lahat ng klaseng uri ng trabaho. Mga kapatid, napapagod tayo. Pero bakit sa tuwing kayo ay napapagod ay hindi kayo tumitigil? Bakit? Dahil kailangan nyo ang trabaho. Kaya kayo hindi tumitigil sa pagtatrabaho kasi kailangan nyo magtrabaho. Ganon din tayo sa paglilingkod sa Diyos. Bagamat may mga panahon na napapagod tayo, hindi tayo kailangan tumigil sa paglilingkod kasi kailangan natin ang Diyos sa buhay natin. Kaya kahit napapagod ka na, kahit na nagsasawa ka na, kahit paulit-ulit na lang ang routine ng buhay mo, amen, pupunta sa church pag araw ng linggo, pagkatapos ng araw ng linggo, uwi sa bahay, pagkatapos ng simba, uwi sa bahay, mga kapatid, pagka-Lunes, simula naman ang trabaho, mga kapatid, amen, at Monday, hanggang Friday, hanggang Saturday, may mga Bible studies, may prayer meeting na Wednesday, may prayer meeting kung ano man ang schedule natin. Mga kapatid, pagkagaling sa trabaho, aatin sa prayer meeting. Pagkagaling sa trabaho, aatin sa Bible study. Pagkagaling sa trabaho, aatin sa church. Pagkagaling sa trabaho, para sa pamilya. Parang yun na lang ang nagiging routine ng buhay natin. Napapagod tayo. Kasi nga, limited ang tao. May hangganan ang lakas natin. May limitasyon ang ating kakayahan. Kahit gaano mo kagaling na tao, may kapaguran ka. Bakit? May limitasyon tayo. Ganun pa man mga kapatid. Hindi po solusyon na tutigil tayo sa paglilingkod dahil napagod tayo. Hindi. Kagaya ng mga nagtatrabaho, mga padre di pamilya, yung mga nagko-construction, napapagod yan sila. Yung mga kahit nga yung mga nasa opisina lang, napapagod sila eh. Pero bakit hindi sila tumitigil sa pagtatrabaho? Bakit hindi po kayo tumitigil sa pagtatrabaho pag napapagod kayo? Meron ba ditong padre di pamilya at mga nanay ng tahanan na pag napagod sa trabaho, titigil na sa pagtatrabaho? Pag napagod sa pag-asikaso sa pamilya, titigil na sa pag-aasikaso sa pamilya? Hindi. Bakit sila hindi tumitigil? Kasi nga, kailangan nilang gawin yun. Kailangan nila ang bagay na yon. Kailangan nila magtrabaho para kumita. Kailangan nila magtinda para kumita. Kailangan nila magnegosyo para kumita. Kasi yung kita nila, yung mga kikitain nila doon, yun yung gagamitin nila para sa pangkonsumo sa buhay nila. Ibig sabihin mga kapatid, yung mga bagay na ginagawa natin, anumang klaseng trabaho yan, hindi tayo tumitigil kahit napapagod tayo dahil kailangan natin yun. Amen. Ganon din ang paglilingkod sa Diyos. Kailangan isipin natin sa buhay natin. Kailangan natin ang Panginoon. John chapter 15 verse 5.
Ang sabi ng Panginoon, kung kayo'y hiwalay sa akin, wala kayong magagawa. Kung kayo'y hiwalay sa akin, mga kapatid, sabi ng Bible, without me, you are nothing, you can do nothing. Mga kapatid, ibig sabihin ng Panginoon, ang ibig sabihin ng Panginoon sa mensahe niya na yun, mga tao, kailangan nyo ako. Ganon din dapat ang tingin natin sa paglilingkod. Isipin lagi natin sa puso at isip natin na kailangan natin ang Diyos. Kaya kahit napapagod na tayo, kahit na pagod na tayo, kahit na nagsasawa na tayo, huwag tayong titigil. Kahit na nalulumbay na tayo, nanghihina, nanglulupaypay na tayo, huwag tayong titigil. Magpatuloy ka lang kasi kailangan mo yan. Mga kapatid, yun po ang ibig sabihin. Ang mga alipin nung panahon na yun, bagamat ayaw nila yung mga ipinapagawa sa kanila, pero ginagawa pa rin nila dahil kailangan nilang mabuhay. Kasi yung mga alipin nung panahon na yun, mga kapatid, yung kanilang mga amo, yun ang nagpapakain sa kanila. Yun ang nagpoprotekta sa kanila. Yung sabihin, yung mga alipin na yun, mga servants, kailangan nila yung Panginoon nila. Kailangan nila yung mga amo nila. Kasi pinapakain sila. Tayo mga kapatid, ang kagandahan sa Panginoon, hindi niya tayo pinipilit. Yung mga alipin ng panahon na yon, mga kapatid, pinipilit talaga sila ng mga amo nila. Kasi pag-aari sila ng kanilang mga amo. Tayo mga kapatid, alipin na tayo ng Panginoong Jesucristo, pero hindi niya tayo dinidiktahan. Hindi niya tayo pinipilit. Ganun pa man mga kapatid, kailangan gumawa din tayo ng mula sa puso dapat ang ating ginagawa. Bakit? Dahil hindi ka na nga pinipilit eh. Hindi ka na nga pinipilit, hindi ka na nga pinupwersa. Amen. Kaya dapat ang gagawa tayo ng mula sa puso din. Dahil hindi na nga tayo pinupwersa ng Panginoon. At dapat mayroong mabuting kalooban na ang makikita sa iyong mukha, sa iyong paglilingkod sa Diyos ay kasiyahan, hindi ang kapaguran, hindi ang pagrereklamo, kundi kasiyahan sa puso. Hanggang dyan lamang po mga kapatid ang atin pong may paglilingkod na salita ng Panginoon. Tayo po ay manalangin sa ating pong pansamantalang pagtatapos. Dakilang Diyos, aming Panginoong Jesucristo, maraming salamat po Panginoon sa napakagandang pagtatalakay na ito na nagsilbing paalala sa bawat isa. Lord, ang pagiging alipin namin sa iyo bilang aming Panginoon ay isang pagsisimbolo ng aming relasyon sa iyo. And at the same time, Lord, makita din namin kung ano ang kalagayan namin sa harapan. Lord, thank you so much for your grace and mercy. Thank you very much for your love na binili mo kami sa halaga mula sa pagkaalipin ng kasalanan, mula sa pagkaalipin ng kasamaan. Lord, thank you very much, hallelujah, na minsan pa, Panginoon, sa buhay namin, binigyan mo kami ng kalayaan mula sa pagkaalipin ng kasalanan. At ngayon, Panginoon, amen, tulungan mo kami ang bawat isa na maging alipin ng kabutihan na magdudulot sa amin ng buhay na walang hanggan na ipinangako. In Jesus' mighty name, thank you very much, Lord. In Jesus' mighty name. Help us to serve you with all our hearts. In Jesus' mighty name. Amen and amen. Mga kapatid, maraming salamat po sa inyong pagsubaybay sa salita ng ating pong Panginoon. Salamat po sa lahat ng mga nakinig. Sister Nancy Dangla, amen. Pagpalain po kayo ng ating pong Panginoon. Amen. Praise God. At maging sa lahat ng ating pong mga humabol sa ating pong mga Facebook Live viewers. Thank you so much for watching. Amen. Pastor Joel Tinoco, good morning, sir. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Sister Elena Morata Burabo, thank you so much for watching. Amen. Praise God. Amen. At Sister
Sister Merna, good morning po. Pagpalain kayo ng Panginoon. Sister Merlet Pedrola, good morning. Thank you so much for watching. Amen. And Brother Renante Roque, good morning. Sister Kaling Miranda, good morning po. Pagpalain kayo ng Panginoon. Sister Melay Umbao, good morning. Pagpalain po kayo ng atin pong Panginoon. Brother Serapin Akibo, Brother Oli, Sister Nanette, good morning. Mama Nancy, good morning po. Yan sa Las Palmas. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon. Amen. At Sister Pastor Joel Tinoco, thank you so much for watching from Birak, Catanduanes. Nandyan po kayo, sir, sa Birak. Good morning po at ingat po kayo dyan palagi at ang buong family. Pagpalain kayo ng ating pong Panginoon. Maging sa lahat ng ating pong mga radio listeners, pagpalain po kayong lahat ng ating pong Panginoon, mga kapatid. Amen. Salamat po sa inyong pagsubaybay. Maraming salamat din po sa lahat ng ating pong technical side, si DJ Box and si Paring Vincent. Pagpalain po kayo ng Panginoon yan po sa station. Salamat po ng marami sa inyo. At muli, ako po ang inyong lingkod, Pastor Alfred Generalo ng UPC Matnog. Huwag po natin kakalimutan, lagi nating tandaan, si Jesus lamang po ang ating buhay na pag-asa. God bless everyone! Ang radyo